sa mga pulis. Isang habulan ang naganap sa pagitan ng sasakyan ni Karim at ng sasakyan ng pulis. Dumating ang mga tauhan ni Karim at hinarangan ang sasakyan ni Marie. Dinala ni Karim si Charlie sa isang lumang bodega kung saan iginapos niya ang isang taong pinaghihinalaang sangkot sa pamamaril kay Charlie. Ang taong ito ay tauhan pala ni Tony, si Rojhud. Takot na takot ang itsura niya kaya naihi siya sa kanyang pantalon. Gayunpaman, sinabi ni Charlie na hindi niya sasaktan si Rojhud kung isisiwalat nito ang pagkakakilanlan ng mga gustong pumatay sa kanya. Sa wakas isiniwalat nga ni Rojhud na ang may pakana ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Tony at ang dahilan kung bakit gusto siyang patayin ni Tony. Noong unang magsimula ng negosyo ng droga sina Charlie at Tony, umaasa si Tony na patuloy nilang patatakbuhin ni Charlie ang negosyo ng magkasama. Ngunit nang magpasya si Charlie na magretiro, doon naisip ni Tony na baka maging hadlang si Charlie sa kanyang mga negosyo, kaya binalak ni Tony na patayin siya. Nang marinig iyon, labis na nabigla si Charlie at lumabas sila ni Karim para sa isang talakayan. Hindi na makapaghintay si Karim na tapusin si Tony pati na rin si Rojhud. Pero inalala pa rin ni Charlie ang pangako nila noong bata pa sila. Hiniling niya kay Karim na wag patayin si Tony dahil gusto niyang mapanatili ang kanilang pagkakaibigan hanggang kamatayan. Pagkatapos, hinatid ni Karim si Charlie pabalik sa kanyang bahay kung saan mainit siyang sinalubong ng buong pamilya. Umuwi na rin si Karim at nagtipon-tipon sila kasama ang kanyang munting pamilya. Ngunit pagkatapos ng hapunan, si Karim ay hinarang ng mga tauhan ni Tony habang lumabas ito sandali. Pinilit nilang isakay si Karim sa itim na van at dinala sa isang desyertong lugar para pahirapan. Lumalabas na dahil hindi nila pinatay kanina si Rojhud, nagsumbong ito kay Tony kaya dinukot nila si Karim upang patayin. Ngunit pinatay din nila si Rojhud dahil sa kapalpakan nito. Hindi nagtagal, nakatanggap ang pamilya ni Karim ng isang pakete na naglalaman ng mga daliri ni Karim. Makalipas ang ilang araw, dumalo si Charlie sa libing ni Karim. Umiyak ang buong pamilya ni Karim sa prosesyon ng libing. Dahil hindi na makayanan ni Charlie ang kalungkutan sa nangyari kay Karim, sa wakas ay nagpasya na siyang maghiganti. Ngunit sa una, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Dahil dito, hiniling niya sa isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, si Pat, na dalhin ang kanyang pamilya upang magtago sa isang ligtas na lugar sa ibang lungsod. Kailangan ding tiyakin ni Pat na ang lokasyon ng kanilang hideout ay hindi masusubaybayan ng sinuman. Samantala, ang mga tauhan ni Tony ay nagpa-party sa isang bar. Iniisip nila na ang kanilang mafia gang ang pinakamalakas na grupo ngayon pagkatapos nilang patayin si Karim. Ngunit naputol ang kanilang kagalakan sa pagdating ni Charlie na may hawak na granada at itinutok ang kanyang baril sa grupo. Inutusan sila ni Charlie na ilagay ang kanilang